Amen? Another opportunity na po nga makawalit as pulong sa Diyos. So, are you glad nga namo dire? Amen? So, para yun sa pagbarog, let's open our Bibles in Jonah. Jonah is in the Old Testament. Jonah chapter 4. So, say amen if you are there. Jonah chapter 4. From verse 1 all the way down to verse 11. So, basahon na to responsibly. Ako sa verse 1, ikaw mo sa verse 2, and in verse 11, atong dunganon. So, Jonah chapter 4. So, nana mo? Amen. Amen. So, the Bible says in Jonah chapter 4, verse 1, but it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Verse 2. Verse 3, therefore now, O Lord, take me, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Verse 4. Verse 5, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under in the shadow till he might see what would become of the city. Verse 6. Verse 7, but God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. Verse 8. Verse 9, and God said to Jonah, doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. Verse 10. Verse 11, at tudunganon, ready, go. And should not I spare Nineveh, the great city, wherein there are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. May the Lord God bless the reading of His word. Let's pray. Lord Father God, thank you so much, O God, for this wonderful morning that you have gathered us here to worship you in spirit and truth. Another opportunity, O God, to listen your word. Lord Father God, any hindrance sa mga blessings, O God, pasaylo kami, God, sa mga unahuna, singkasing, O God, sa mga butang, awa ka na himayo, God, pasaylo kami, God, make us worthy, O God, this morning, O God. Lord Father God, I pray, God, that you have give us wisdom, knowledge, O God, so that we may able to understand your word. Lord Father God, help me, O God, as your messenger, make my mouth as a mouthpiece to your word, imuhang pulong, O God, ang mawali karong kagbuntaga, O God, o mabless sa imong katauhan, O God. And Lord Father God, we are nothing without you. We acknowledge you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. We now take your seat. Okay, so I know nga kaning story ni Jonah is very common na para sa tuwa, di ba? No, pero arita magka-focus sa chapter 4. Kay ang chapter 4 nadra ang main gid nga kwan ba? Main gid nga message dira kay ka Jonah. So our title for our message this morning is How to Remember When Things Don't Go Our Way. Amen? So how to remember when things don't go your way. Amen? So I know we have our own plans. Natay mga tagsa-tagsang plano. Natay gusto mga buhaton nga dapat masunod. Amen? No? Pero usahay, unsay angay natong hinumduman gyud. No? Unsay angay natong hinumduman nato if atong plano di masunod. Amen? So how to remember when things don't go your way or plans that don't go your way. Amen?
So before ta mo dig in sa atong message, ato ning ilailahon kung kinsa ni si Jonah. Amen. So unsa ni si Jonah ba kay sometimes mo nasa tay pagka Jonah. Amen. Sometimes atong kasing-kasing pod naabot tay pagka Jonah. Amen. So in chapter 1, ato lang i-summarize. Chapter 1, next slide please. Chapter 1, ingon dra sa chapter 1 nga Jonah rebelling and running from God. If you read the book of Jonah, mo na siya ang title sa chapter 1 nga Jonah rebelling and running from God. Kaya naman dito gisugo si Jonah sa Ginoo nga to go to Nineveh, di ba? Amen. But instead he go to opposite direction. He go to Tarshish. Amen. So makita na to dira nga nagrebelde gid si Jonah, di ba? Ang tawag man sa tao nga dili mo sunod sa gituman is rebelde. Amen. So Jonah rebelling. Dili lang nagrebel but also running away from God. Amen. So mao na siya ang sa chapter 1. No, atong inumduman nga si Jonah is one of the prophet. Amen. So meaning to say nga he is a person who speaks for God. Amen. So, usa ni ka kuan si Jonah kana magwawali. Amen. So mga na siya nga matawag gyud nato si Jonah nga as a rebellious prophet. Amen. So after nga nagrebel si Jonah, instead nga he go to Nineveh but he go to Tarshish, sakay siya barko, and then God sent out a wind. Dito ga padala ginog bagyo nga kuan na ba nga hantod na nga ang barko nga about to sink or about nga maguba ng barko. In chapter 2, ang title sa chapter 2 is Jonah repenting. Okay? Jonah repenting and running back to God. No, makita ato dira nga after ni Jonah nga siya ang cause, siya ang dahilan nga nganong nagkabagyo, di ba? Kaning mga mariners mo god. I'm one of the mariners mo pod, pero sa amo ang study good, before mi mularga, amo po gid ng studyhan nga kung sakto ba ang panahon. Di mi mularga kung naibagyo diha. Amen? So kaning sa chapter 2, if imo ginang basahon dira, ang mariners na ibulong sila. Nganong naay ning kalit nga bagyo. Kay bisan pag imo kung ang tinuod gud nga mariners, tan-awon pa lang niya sa langit, makibaw na sila kung naibagyo. Akara yung kuan ba karang expert na gid ba. Tanaw pala nilang panganod kung naabay bagyo. Pero kato nga time, ibong sila nga naay bagyo. Amen. At tungod kay naay bagyo, kon sila nanawag sila ilahang Ginoo. Gi-encourage ang mga nanakay, mga pasahero nga tawgain yung Ginoo kay basin pa lang maluwas ta. Ug dito nakita ato si Jonah nga naara sa ilalom, natulog ra. Then after na kuan nga natulog si Jonah, hantod nga nakit-an siya sa kapitan, nga nganong natugmang ka nga na may bagyo. Ang barko padung na maguba. Hantod nga si Jonah nga decide nga ihagbong na lang siya sa dagat kay kumbaga siya ang kuan ba ang rason nganong naingana na. Amen. So mao to Jonah repenting, motong God prepared a great fish. Sa verse 2, before gitambog na si Jonah sa dagat, and then tukob siya sa great fish. Dira makita sa verse 2. So sa dira naa siya sa sulod sa tiyan, ato makita nga tulok adlaw siya sulod sa tiyan. 3 days and 3 nights. Can you imagine nga nakasulod sa tiyan, ngit-ngit, di ba? 3 days sa kangit-ngit. Nakakasulod tiyan, walay lights. Oh, dili lang ngit-ngit imo maantos kundi ang kabaho, ang kalangsi. You know? Dili lang ang kalangsi but also for sure basa po to si Jonah. So meaning tugnaw po to. Amen. So dira nga makita to nga every disobedience nagay consequences. Amen. No? So mga nga kuan ba nga before ta maka-realize ba, before ta maka-hinulsol, kinanglan pa ba nga mag-experience na nato mga bad things para ta maka-realize nga
nga mubalik ta sa Ginoo. Amen? So just like Jonah, no? Now, before you realize that God has better plan in your lives, di ba, kuhan ba ka ng, dira na magmahay ba? Amen? So in chapter 3, Jonah is starting and running with God. Amen? After niya naginulsol, after niya nagmahay, in chapter 3, Jonah is starting and running with God. Meaning to say, si Jonah, after niya giluwa siya sa great fish, sa dako nga isda, giluwa siya dito sa lugar nga kung asa siya dalon, sa Nineveh. Amen? Then the second time, niingon ang Ginoo nga, preach the word of God dito sa Nineveh. And then, good thing is, he preached the word of God. Nagwali tuon siya. No? Wala na nga, nakita na nga, he is running with God na after niya naginulsol. Okay? So, mga nga, he preached the word of God and then the Ninevites got saved. Mga na nakalindot, no? If you are doing the will of God. No? The Ninevites got saved and also the king of the Ninevites got saved kato nga panahon. So, mga sa chapter 3. No, atong inumduman nga ang Nineveh is a pagan country. Pagan city. No? Diya nga, pero sa pagwali ni Jonah, despite sa pagan city siya, sa pagwali ni Jonah, Ginoo ra mo nakibaw gud nga kung nag-power na si Ginoo ba nga i-convict ang mga tao. Na we as a soul winners, instruments lang tao nga gamiton sa Ginoo nga to share the gospel. But ang Ginoo gud power gud sa Ginoo nga kanang tao nga ma-convict. Amen? We just instruments. So si Jonah nahimong instrumento nga para ang Nineveh, the city Nineveh, will be saved. Amen? So sumoto nga, in chapter 3, naghimo og decree ang king sa Nineveh nga, kuan ba nga, mag-fasting sila, prayer and fast. No? Nag-ampo sila, maginulsol, and then sackcloth, nga ilang naisako, nga ilang isuot, and then, mo to maginulsol, and then mag-fasting, including sa ilang mga kahayupan. No? So, baka na siya chapter 3. So, in chapter 4, Jonah regretting and resenting God. Si Jonah sa chapter 4, nga atong gibasa, nagmahay si Jonah. O dili lang nagmahay, nasuko pa gyud si Jonah. Amen? So, we can see na si Jonah, naadyo yung mga sipyat. Amen? Although he is a man of God, pero naagi siya yung sipyat nga atong makita. So, 5 things we can see sa chapter 1 down to verse 3 nga naay 5 kabutang nga si Jonah, nga mga naay 5 ka mistakes ba si Jonah nga nahimo siyang miserable. Amen? Because kaning mga sipyat ni Jonah ato ning himo ang pagtulunan ba. Amen? Na may tulo ka way good nga ang tao makat-on. Makat-on ang tao through explaining, di ba? Mo nang tuluan ta sa maestra, i-explain sa maestra, mo nang makat-on ang tao. Ang nagkaduha pa gyud nga way of makat-on ang tao is by example. Di ba? Mo na kabantay ta ko if naatay gagmay nga bata nga sundon gyud sa gamay kung unsay gibuhat sa dagko. Di ba? So mo na nga way nga ang tao makat-on. Ug ikatulo po gyud nga ang tao makat-on is by experience. Amen? So, makat-on ang tao through experience. Kaya ingon pa nila, experience is the best teachers. No? So, mga nga, naitulo ka butang ang tao makat-on. So, 5 mistakes that made Jonah miserable. No? So, chapter 1 and 3 ra niya. So, 5 ka butang nga si Jonah nahimong miserable. Number 1 is, Jonah thought he could ignore his mission. He ran from God. No? Nagtuo si Jonah nga makuha niya ba, ma-ignore niya ang iyang task nga gibuhat sa Ginoo ba. Mo nang ningdagan siya. Mo nang usa ka mistake ni Jonah. No? He ignored what the Lord wanted him to do. And because he ignored, dili ingon sa ignorante siya or
wa siya alam or he is not aware, but Jonah gi-ignore gud niya bid. Although kibaw siya nga unsa ang task Ginoo pero gi-ignore niya. And that's why tungod sa kayang gi-ignore, mo tuning dagan siya away from God. He go to opposite direction. Di ba? So number 2 nga mistakes is Jonah prejudice against people God created and loved. Meaning to say, si Jonah ba naging racist, no? Kumbaga, gusto ni Jonah nga iyahalang kalahi. Jonah is a Hebrew, no? So Jew. So Jonah gusto niya nga ang kalahi lang niya ang ma-save, dili ang mga Ninevites, dili ang mga taga Nineveh. No? So ano nga na he is against sa katong mga Nineveh, pero nakalimot si Jonah nga katong mga Nineveh is God created people. Dili lang God created but also gihugma sa Dios. Amen. So dapat nato nga dapat nato nga panalaminan ni nato nga mistakes. Amen. Because we as believers sometimes natay gipili. Amen. Natay gipili nga tawo nga atong ma-fellowship. Amen. No? 'Di ba? Natay pagka Jonah gyapon. Si Jonah namili siya kinsa ra yang tawo nga yang i-deliver sa God's word. Pero sometimes kita po naputay ginapili nga circle of friends. Naputay ginapili nga i-fellowship. Amen. Napa mo? No? Pero in reality, namo jud tawo nga makalagot jud. Amen. No? Tinuod ba jud na agad? That's the reality. Nga na jud tawo nga makalagot jud. Mo na nga mulikay na lang, di ba? So, case-to-case basis ra gyapon. No? Pero bisag makalagot man na siya, still, that person is created by God. Amen? Kung nakay kontra karon, always remember God, that person is still created by God. Amen? Hinimo gyapon na sa Dios. Kana siya bisag na stress na kana niya, bisag na naglagot na kana niya, pero always remember that he is created by God. Okay? So number 3 nga yung mistake is Jonah cared more about his politics than people's salvation. Amen? So si Jonah kay patriotic. No? So meaning to say, kanang mga taga Nineveh, Nineveh is city of, kuan siya, capital city of Assyria sa kaning panahon nila. Okay? So dili gusto ni Jonah ba nga taga Nineveh makabaton og salvation. Kay ngano man kay kaning Assyrian, kaning mga Nineveh mo ni ang kontra sa nation Israel. Amen. Wanang di gud ginahan si Jonah nga makuan sila, makabaton og salvation. Gusto ni Jonah nga kaning mga Nineveh, city of Nineveh, ma-destroyed. Mo na ang plano ni Jonah. No? So mo na nga makita ato diri sa sa kaning sipiat na ikatulo nga nalimtan bitaw ni Jonah bitaw nga kaning taga Nineveh is God's creation. God created people and they also need salvation. Amen. So number 4 nga sipiat ni Jonah sa chapter 1 to chapter 3 is Jonah was only interested in his nation. Amen? Jonah was only interested in his nation, not God's created world. Amen? Gusto ra niya nga mga Jew ra. Mean to say, gusto ra niya nga iharang kalahi ba? No, pasagdan na lang ng mga taga Nineveh nga ma-destroy sila sa Ginoo. Mo na plano ni Jonah in the first place. No? So si Jonah devoted ra sa iyahang nation. No? So si Jonah, nationalismo kayo ba? Can you imagine if kitang diri sa Philippines, walay mga American missionaries nga niari diri sa Pilipinas to share the gospel. Amen? If ang American missionaries nga preha sila kasing-kasing ni Jonah nga ilaharang nation ang makabaton sa salvation, do you think nga makita-anay ta diri?
Amen? Do you think nga naakadiha karon sa imong gilingkuran? Amen? Napa mo? No? Why bawi nga kung wala ang mga American missionaries, kung why bawi siguro mamista ta. No, sabot na karon si Banahan, no? Pista kuno sa upon. No? No, magkaon na pud kuan ba? Lechon na pud, no? Magkuan ta sana patron gi kuan karon? O kana siya? Di ba no? Why bawi nga devoted ta na. Amen. Why bawi if wala lang mga American missionaries nga sauna pa nga ni share sa God's word. Why bawi? No? Why bawi January mag di ba? Amen? So, ano nga, quite good nga, we must be thankful. No? Ato din panalaminan ng mga mistake ni Jonah ba? Amen? So, number 5, mistake ni Jonah, last, sa chapter 1 to 3, is Jonah reluctantly fulfilled his mission, but with bad attitude. Meaning to say reluctant, meaning to say unwilling. No? Si Jonah, dili siya willing nga ma-fulfill diyang mission. Mo nang iyang pagwali sa pulong sa Diyos is with a bad attitude. Makita ito sa Jonah chapter 3, verse 4. Dira makita ito nga si Jonah, he started preaching the word of God. Amen? So, ingon pa sa verse 4, Jonah 3, verse 4, and Jonah began to enter the city a day's journey and cried and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Pilara na ka-letters, pilara na ka-words. 8 words. Gisugo si Jonah to preach the word of God. Pero ang wali ni Jonah, tanawar ko niyo, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Mean to say, it's overthrown, to be destroyed. Amen? Sumao na ano nga, makita ito kung unsay giingon nimo, mao po na ang imong nasa sulod sa imong kasing-kasing. So mean to say, ang gusto gini Jonah gid nga ma-destroy ang Nineveh. Amen? Nakuha niyo? No? So man ano nga 8 words ra ang giwali ni Jonah ba? No? He was doing it against his will. Napugos ra siya. No? A very brief preaching about salvation. Pero ang kaniyang giwali, pulong mo gani sa Diyos. Amen? So meaning to say, pulong man siya sa Diyos, the message was not the mistake. Dili ang iyang mensahe mao'y mistake. Kibaw mo sa iyang mistake? Ha? Iyang mistake is, ito? Iyang mistake is, maukuan gyud ma-destroy gyud ang kuan ba? Ang kuan sa Ginoo ba? Ma-destroy gyud ang city Nineveh. Okay? So the message was not a mistake, but the attitude of delivering the word of God is a mistake. Amen? Gusto gyud ni Jonah nga ma-overthrown, ma-destroyed ang Nineveh. Amen? So, ano makita ito mga 5 ka mistake ni Jonah. Amen? So, ari ta sa chapter 4. Okay? Mo na itong gibasa. So, ari ta mag-focus sa chapter 4. Okay? So, in chapter 4, ang duha ka mistake si Jonah. Okay? So, 2 mistake of Jonah found in chapter 4. So, number 1 mistake ni Jonah is resenting God's plan when it doesn't fit my plan. Amen. Makita to dira sa ari sa Jonah chapter 3 verse 10. Ingon dire, and God saw their works, and they turned their evil way, and God repented of the evil that he had said he will do unto them, and he did it not. Amen. After God saw their works, after God saw nga hinulsol sila, after God saw nga they turned their evil way. Instead nga, i-destroy ang Nineveh. Gingon dira sa verse 10, naraw nga, and he did it not. Amen? Diari na ta sa verse 4, chapter 1. Tarawa ang reaction ro ni Jonah.
chapter 4, verse 1. Ingon dire. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Pagkibaw ni Jonah nga dili na dayunon sa Ginoo ang i-destroy ang Nineveh. Sa verse 1 dira no, wala na himuot si Jonah. Dili lang wa siya na himuot, but puwiti niyang sukua. No? Can you imagine naamoy plano nga mga tugmol niya, mga tumugmol, mga on maron mo or mag-shopping, di ba? Niya, excited ka kay pwede mo pangandam niya. Di madayon. Di ba? So yung anak sa siguro ang na-feel ni Jonah siguro, nga na ay plano pero wa na dayon, mo nang suko kay siya. Kaya in the first place, gusto good ni Jonah ma-destroy ang Nineveh. No? So, mo na nga, why does Jonah resentful? Because he wanted his enemies, the city of Nineveh, to be destroyed. Jonah wanted Nineveh to be destroyed, but God wanted it to be transformed. Amen? So, ano nga, plano ni Jonah to be destroyed, pero ang gusto sa Ginoo, ang plano sa Diyos, nga ang Nineveh, ma-transform. Amen? Makabaton sa kalawasan sa Diyos. Mo na plano sa Diyos. Amen? So, Jonah chapter 4 verse 1, the change of plan upsets Jonah. Meaning to say, na bad trip si Jonah ba? Knowing nga nausap ang plano. Amen? No? He was very angry. He was enraged. He was agitated. No, suko kay Jonah ba nga? Mura bitaw, anak si Jonah sa Ginoo bitaw nga, Lord, that was not the original plan. Dili man na atong original nga plano. Lord, ganong nausap man na Lord? Mura nga na ang kuha ni Jonah bitaw? Way ba? No? Maybe in the back of minds ni Jonah is, abi man akong imong i-destroy ang Nineveh, Lord. Ganong di man madayon. No? Sumama na siya ang ununa ni Jonah ba? Mana suko kay siya sa Ginoo. Amen? No, sa iyang mistake, sa number 1 nga mistake niya, resenting God's plan. Kaya nga man, it doesn't fit sa iyang plan, no? So, how do you know when you are resentful to God? Kung saan ko na ito pagkibaw kung nakay kasuko sa Diyos. Amen? So, mailahan ni mo nga nakay kasuko sa Diyos, kaning nakay frustration. Amen? No? Makita to nga this change of plans upsets Jonah. No? Dili lang nakay frustration but also nakay anger. No? He became furious. Mo na nakita to sa verse 4 chapter 1 nga he was very angry. No? So makita to diri sa verse 3. Jonah 4 verse 3. Ingon diri nga, therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Dili lang nga na siya anger, but also na siya self-pity. Na siya kaluoy siyang kagulingon ba? No? Nga he complained to the Lord. Dili lang nga na siya self-pity, but also na siya nabati nga depression. No? Ingon pa niya nga, it is better for me to die than to live. Muna nabati ni Jonah. No, sumin to say nga, nakahunaw na si Jonah na, sumin to say, na siya suicidal thoughts. Amen? So mo na timaan no nga, ang tao na ay kasuko sa Diyos. Present ang frustration, present ang anger, present ang self-pity, present ang depression, o present ang suicidal thoughts. Amen? So mo na may tabo sa tao kung iyang kasing-kasing na puno na sa kasuko o kahiubos. Amen? So filling your heart with hate will cause you this emotion. Amen? So mo ano nga, nag-progress bitaw siya. Dili lang nga, kuan nga, nagsugod na ka sa frustration and you will end up in suicidal. No? So mo na siya do nga, mo na if natin mga kahiubos, mo na nga, i-surrender na sa Ginoo. Amen? Let it go. So, naitignon sa kanta nga, tell it to Jesus, di ba? Nawigingon sa kanta. So, mga nga, expectation leads to disappointment. Disappointment leads to resentment. Resentment leads to anger, and anger destroys any kind of relationship. Amen?
kanig yung natay mabati ani dili lang ang mapiktahan imong relationship sa Ginoo but also mapiktahan pod ay imong relationship sa imong pamilya. Amen. So manang we have to be careful. Amen. Sometimes we need to learn to accept sa mga answer na mga no. Amen. Because in reality dili tanang pwede yes ra ang tubag. Napod ra bay no nga makaayo pud sa tuwa, di ba? So we must learn to accept sa mga tubag nga mga no, okay? So number 2 nga sipiat ni Jonah is resenting God's mercy and goodness to others. Sa verse 2, ingon sa verse 2, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art gracious God and merciful, slow to anger, and great kindness, and repentest thee of the evil. Dili lang nga nasuko si Jonah kay nausa ang plano, but also nasuko si Jonah kay tungod sa kaluoy o grasya sa Dios. Amen. No? Na bad trip pud si Jonah ba sa kaluoy o kaayo sa Dios. No? Ang una ni Jonah manggod kay ang una ni Jonah nga they really deserve to die and they don't need salvation sa mga taga Nineveh. Mo ganay nakatatak sa una ni Jonah gyud. Pero giingon sa verse 10, no? Mo nang suko kay siya sa Ginoo kay kibaw si Jonah nga ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo kibaw siya nga slow to anger ang Ginoo. No? Mo na bad trip siya ba? Mo nagmahay siya. No? Para na iyang nakita iyang kagulingon ba nga. Mura bitaw gusto ni Jonah nga siya'y pasayloon ang taga Nineveh dili pasayloon sa Ginoo. Can you imagine, di ba, naon niya, you have to realize this nga, si Jonah, in the first place, he rebelled God. Di ba? He rebelled God. So, meaning to say, pasaway siya. Amen? So, wa man ay, kana manggong pasaway si Jonah, wa man ay kalahian sa mga bad things nga gibuhat sa mga taga Nineveh. Amen? Di ba, ingon pa sa Bible nga, gamay sala or dako nga sala gyapon. Amen? So ano nga, si Jonah, gusto ni Jonah nga siya ray mapasaylo sa Ginoo. Ha? Ang taga Nineveh dili pasaylo sa Ginoo. Mao ginay gusto ni Jonah gyud. Mo nang suko kay siya kay kani mong Nineveh mgod. Mong suko kay siya ni taga Nineveh is, di ba? So what I said ganina is Nineveh is capital city of Assyria, di ba? O kaning Assyria, one of the sila ni usa ni nag-captive sa nation Israel. Amen? So, katong na-divide ang nation Israel, na-divide ba na duha ang nation Israel kay tungod sa Babylonian Empire o Assyrian Empire. So, meaning to say, ang Babylonian Empire, nakuha nila ang duha ka tribes. Di ba, 12 tribes ang nasa nation Israel? Nakuha niya ang duha ka tribes sa Babylonian Empire, Babylonian captivity. And then sa Assyrian captivity, ang nakuha nila ang 10 tribes. So, mean to say, dako kayo ning kaning city of Nineveh. Amen? So, kay dili ba basta-basta kadakuan ng 10 tribes nga imurang sakupon, imurang patyon, di ba? So, mean to say, dako gini siya nga city, gudi gini siya basta-basta gid nga syudad. Amen? So, mao na nasuko kay siya ba kay kontra kay ni Jonah kay mo na tigpatay sa mga Hudiyo kaning mga Nineveh. Mo nang dili gusto ni mo nang suko kay si Jonah ba mo nang di niya gusto nga they don't deserve nga makabaton og salvation. Mo na yang pirmi niya ginakuan ba. So mo na no nga usahay mo problema na to. Ang problema ni Jonah is sometimes parehas pud sa tuwa. Amen. No, we want forgiveness for ourselves, but we want justice for everyone else. Meaning to say, no? Kita ganahan ta mapasaylo, pero sometimes ganahan usa ta mag-antos usa tong mga tawo nga nakasala sa tuwa. Amen? No? So mo nay kasing-kasing ni Jonah no nga gusto ko nga ako ray pasayloon na sila dili. No? So mao na nga gingon sa Bible no nga who are we who is unwilling to forgive but
that God has already forgiven. Amen? No? So mo na manginahanglan gyapon tag forgiveness because what we sow we reap. Kung sa atong gitanom, mao gyud natong anihon, no? The Lord wants us to understand His heart. Gusto sa Dios nga masabtan nato ang nasa kasing-kasing sa Dios. Amen? Always remember that nobody is perfect. Tananta na ay kakulangan, tananta na ay kapakyasan. Amen? No? O wala na napasabot nga na kay mali, i-deserve na nato ang pag-destroy, no? No, deserve na nato ang destruction. No? Gusto ka Christ-likeness? Amen? Gusto ka Christ-likeness? No, learn to love those who do not deserve to love, to be loved. Amen? Learn to serve those who don't deserve to be served. Mo nang Christ-likeness. Lisod man nga ato nang buhaton sa atong labi na sa atong kontra. Amen? So mo nga we must learn. Nakat-on mga nato unsaon pagkasuko. So kat-onon po nato unsaon pagpasaylo, di ba? Amen. Kay maanta kan magod makat-on na magod nato gyud sa tinunan na ilang. Bisag kaning pagwali gud makat-on na mga nina. No? So nga we must learn. No, ato na nakita ang mga 7 ka mga sipyat ni Jonah. Amen. So introduction pa lang to. Amen. Namo mo? Gusto na ko ba nga masabta tong story bitaw ni Jonah. So, ari na ta sa taong main message this morning. Amen? Amen. Apa mo? Amen. So, atong title, gingon na to ganina is, What should I remember when things don't go your way? Di ba? No, unsa ko na ito ang angay hinumduman kung ang mga plano na to wala na sunod. No? Dili. So, number 1, God sees what remember that God can see things that I can't. Amen? Remember, God see things that you cannot see. Amen? Kay kuan mo God, we don't know nga every decision mo God, every time we make decision, wa mo God takibaw nga unsay gama ani. Meaning to say, kung natay decision, wa takibaw ba kung magmahay ba ta or malipay ba ta? Amen? Mo di what ability nga makita na nato na. Only God has the ability nga makita niya ng in the future. Kung kana imong decision makaayo ba na nimo or makabati ba na sa imo ha? No? So mo na nga atong hinumduman nga God can see things that you cannot see. No? Ingon pa sa man's philosophy nga nasa wahi ang pagmahay. No? Ingon pa sa uban bigod nga walay pagmahay nga maguna. No? So, tinuod ba yun na, wag dyan pagmaay nga maguna. But God knows nga every decision you make, every plans you make, nakita na sa Ginoo, nakita na sa unahan ba? Sa Ginoo, kung unsa dyan na, unsa na result sa imong decision nga imong gibuhat. No? Na kay mga missed opportunity, na kay rejection, or na kay mga nasiradong pultahan. Always remember, it happened for a reason. Amen? Dili pa na nato masabtan mo God. Dili pa na nato matubag dayon. Dili pa na nato makita dayon. Amen? But good news is God sees what you can't see. No? You only have to trust the process. Sa ligal na gini mo ang Ginoo, trust God's plan. Man ako makita sa Dios nga insakto imong plano, dili insakto imong plano or dili insakto imong desire, no? Then God will give you a warning and God will change your plan. Amen? So, kaning warning man God, it is not an act of arrogance, but rather, warning is an act of love. No? Mao na nga, kita mga young people, kung warningan ta sa tuwang ginikanan, nga naay mga, kuha nga, dili ta magpagabii or di sa maguyab-uyab, no? Sa na sa mga nag-skwela pa. No, nga warning sa ginikanan ba? Mo na nga kuan gyud nga dili na siya kuan hate but rather give na nang warning because gigugma ta sa tuwang ginikanan. Amen. So warning is God's grace, no? Ang katong ingon sa Ginoo nga i-destroy ang Nineveh mong God.
God's warning lang to. If ever nga ang city of Nineveh, dili maghinulsol silang sala, dili magbag-o, God will destroy Nineveh. But in verse 10, nakita ito sa verse 10 nga, God saw, di ba? God saw that their wicked works, no? Nga nausab, they repented. No? So ano makita ito nga warning is God's grace. Amen? No, pasalamat nga natin mga warning ba? Amen? So in verse 5, dili pa sa verse 5, padayon ta. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. So mean to say, dili, Jonah is still hoping, no? Jonah is still hoping that God will destroy Nineveh. Dili makita ito dili sa atong gibasa nga Jonah went out of the city. Ninggawas siya sa syudad. After niya, he preached the word of God. Ninggawas siya sa syudad. Naglingkod siya sa east side of the city. And there made him a booth. Na siya dito nga, iyang pwesto niya. And sat under the shadow. Sa landong nga dapit. Na iyang gingon din sa verse 5, no nga, till he might see what would become of the city. So Jonah, naglaom pagyapon siya nga, makita niya ang syudad sa Nineveh nga ma-destroy. Amen? No? Till he might see what would become of the city. No? So tanawa ko ning kasing-kasing ni Jonah yun. Gusto niya nga mapahamak ng Nineveh ba? No? Muna ang plan ni Jonah, pero that was not God's plan. Muna sa ato po, usahay sa ato kanang atay mga plano, nya usbon sa Ginoo, no? What I write nga mag-question good. Amen. We trust God man kaha. Pero nganong malain man ta kung usbon sa Ginoo atong plano. Nganong ato yung ipugos nga ato ang plano ang masunod. Amen. Ingon pa sa Job 38 verse 2. Job 38 verse 2. Ingon sa Bible, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? No, diri ni nga conversation ni between Job ug sa Ginoo. Kay si Job mo this time is nag-question na siya sa Ginoo ba nga nganong nahitabo man ni siya. So, ang tubag sa Ginoo siya is, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Kinsa man ka nga kinsa man ka nga mag-question sa ako ang wisdom. Ingon sa Ginoo ba? No? By words without knowledge. No man nga what I write nga mag-question gyud sa Ginoo kung plano nimo usbon sa Ginoo. Mo atong angay itong baton, trust the process to get. Proverbs 14:12. Proverbs 14:12. Ingon sa Bible, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Klaro kay sa Bible no nga, abi sa mga tao, labi na nato mga Kristiyano, abi nato nga sakto na ni, maayo na ni, pero at the end, makamahay. Amen? No? But the end thereof are the ways of death. Sometimes abi gyud nato nga sakto nato ang decision, pero in the end magmahay ra gyapon ta. Muna, we must rely on God. Amen. So we must be careful bahay nani. No? Always remember that God can see things that we cannot see. Amen. Kana natay mga decision, that's what I said, natay mga decision nakita na sa Ginoo. Amen. So mo na atong buhaton na gid is rely on God. Kung will ba ni sa Ginoo. Amen? Point number 2. Okay? Point number 2. Remember, God is good to me even when I'm bad-tempered. Amen? So God is good to us even kitang badlungon, even kita unfaithful, even kita disobedient. Amen? Always atong hinumduman nga God is good, God is still good. Amen? Ingon pa sa verse
Verse 6. Verse 6. Jonah 4, verse 6. And Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, and it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So Jonah exceedingly glad of the gourd. So, tanawa ko si Jonah. God. Everything in life of Jonah is prepared by God. Amen. No? Tanawa to sa chapter 1 that God prepared a great fish. I do believe nga katong great fish is only made, custom made, only for Jonah. Amen. So mean to say katong nga isda gihinimo ra gito nga para lang gid kay Jonah. So kay gingon man gud sa Bible nga God prepared mong gud. No? So custom made, no? Basin siguro gamay itong isda na gipadako sa Ginoo ba? No? In the split of a seconds dako nga mo to gitukob si Jonah. So mo ano nga giikuan gyud ba? Everything in Jonah's life was prepared. No? Dili to nga ordinary lang nga isda but customized. Dili lang nga kato nga great fish but also sa atong gibasa sa verse 6, no? Na God prepared a gourd. Di ba? So mean to say, kani mong gourd mangod if imo ginimbasahon yun, kaning gourd nga gi-mention diri is morning tanom nga makapalandong ni Jonah. Amen. Despite sa gibuhat ni Jonah nga bagot-buton, sige complain, nagmahay, pero God, the Lord God still prepared something for Jonah. No? So mo na nga dili kani nga gourd dili lang ni siya basta-basta lang pud ni nga gourd. Dili ni siya basta-basta lang nga tanom. No? Same also customized gyapon ni nga tanom. So basin dako ni dahon para malandungan si Jonah, no? Nagingon pa diri shadow over his head. No? So mo na nga kuan gini kanang di ni basta-basta nga tanom sa kay in the split of seconds what tagibaw ba nga paglingkod ni Jonah tubo ring tanom dayon para malandungan si Jonah ba, no? So the Bible is silence but kuan ni kaning if we say mo God prepared giandaman ni gid sa Ginoo nga kung ang Ginoo mo prepared it is the best. Amen. So the same also sa atuang kinabuhi, if God prepared something for you it will be the best. Amen. If God changed your plan, it is for the best. Amen. Nakuha ra? No? Can you imagine if kanis Jonah bugot-buton magini siya gid, no? Gusto magid niya siyang kasing-kasing mismo nga ma-destroy ang Nineveh. Ato i-apply sa tong gagulingon ba? No? Try to imagine kung wala ang mercy sa Ginoo sa tuwa. Amen. Try to imagine kung wala ang kaluoy sa Dios sa tuwa. Kung ihatag lang sa Dios ang every penalty, nga every sin that you commit, ganina, gahapon, the other week, the other month, the other year, kana, kung nalay penalty every sin that we make, I don't think nga napata diri. No? Grabe kalisod nga every sin that we made na ay penalty. Pero tungod sa kaluoy sa Dios, no? I-withhold, no? Tungod sa grasya sa Dios, gi-withhold, no? So mano na ingon pa sa Lamentation 3:22. Lamentations chapter 3 verse 22. Yung padra nga, it is the Lord's mercies that we are not consumed. No? Because his compassion fail not. No? Kung dili tungod sa kaluoy sa Dios, hagbay ratang wala na diri sa kalibutan. Amen. No? Despite sa tong faithfulness, giandaman gyapon ta sa Ginoo. Amen. Atong angay panalaminan, no? Atay na tong sabton. Amen. Manang pasalamat ta nga God has given us another life despite sa mga pagkabadlungon sa tuwa. Naam gyud tay pagka-suwail sometimes, di ba? Di mo gi perfect nga Christian gid sa tuwa dire. Amen. So sometimes na gyud tay what tagibaw nga
after mo simba, makakommit na po kag sala. So, wa yo'y perfect nga Christian sa tuwa diri. Every one of us, makasala ra gyapon. No? So, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Tungod kay iyang kaluoy, fail not. Ingon pa sa verse 23, they are new every morning. Nagbag-o siya tagabuntag. Every morning, great is thy faithfulness. Amen? No, mo na ang pag-describe sa kaluoy sa Diyos sa tuwa. So, unsa ito number 1? Ang angay ito yung duman. Number 1 is, remember, God can see things that I can't see. Number 2, so ito number 2, remember, God is good to me even when I'm bad-tempered. No? Number 3. Amen? Namo mo? Number 3. Remember, God is in control of every detail. Amen? God is in control. Atong basahon sa verse 7. Yun sa Bible. But God, dili lang giprepared ang gourd. Dili in verse 7, but God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd, and it withered. Verse 8. And it came to pass when the sun did arise, and God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, and it fainted, and wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live. Verse 9, and God said to Jonah, doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. Mo na ingon ni Jonah. No? There is ang point number 3 is, remember, God is in control of every detail. No, so tanang pangitabo ni Jonah, ang Ginoo ga control. Amen? Diri sa atong gibasa, God sent out a great wind, God prepared a great fish, God prepared a gourd, God prepared a worm, God prepared a vehement east wind. So, mean to say, ginaandam na gid sa Ginoo. Yeah? Ga-controller ang Ginoo. No? Sometimes in our life, let God to control sa ato ang mga lakaw. Amen? Sa ato ang kinabuhi. Amen? Sometimes, di ta gusto mo pa-control. Amen? Natay ato ang gustong buhaton ba? Natay kabantay ba ta ng kanang magdadaro, no? Kanang nagdaro, kung di niya makontrol, di ba magkahiwi-hiwi? No? So the same also sa tuwa, kung di ta magpa-control sa Ginoo, luoy kay ta. Atong gama maghiwi-hiwi pod. Amen. Kita ra gyapon mag-antos kung di ta magpa-control sa Ginoo. Amen. So no nga in verse 7, gingon diri nga God prepared a worm when in the morning rose up the next day, it smote the gourd and it withered. Diri makita ato nga ang gourd giandam sa Ginoo, pero pagabi na giandam pod sa Ginoo ang worm. No? Makita ato nga ang worm gikaon ng gourd. Antod nga niaksyog kalaya, and then nagpadala pagyapon ang Ginoo og vehement wind in verse 8. No? Nga makita ato nga ang katong saligan ni Jonah nga gourd nga nakapalandong siya giwagtang sa Ginoo. No? Ato makita no nga sa Bible nga gingon pa sa Bible nga the Lord give and the Lord take it away. Always to remember that kung unsay nadawata na ito nga mga grasya, naapoy power ang Ginoo nga tangtangon na sa imo ha. Amen? Sumuha mo na nga, wag itay angay panghambog. Amen? Sumuha na nga Then in verse 8, basta sa verse 8, mauno ni nga si Jonah, na siya reason nga masuko na po siya balik sa Ginoo. No? God prepared a gourd nga para malandungan ta siya, pero gi-prepare sa Ginoo ang worm para mukaon sa gourd, no? So what I said ganina, mura bitaw gisungog si Jonah sa panahon.
No? Gihatag sa Ginoo pero gibawi ra gyapon. Sometimes ingana pud ta. Amen. Nga mura pud tagkuan ba? Gisungog pud sa panahon. No? Pero the Bible teaches us to trust in Him because He knows the how and He knows the why. Amen? So His timing is always right. Amen? Ingon pa sa Ecclesiastes 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Amen? So tanang mga plano sa Diyos, He had made everything beautiful. No? Every time God changed our plan, always remember that, number one, God can see things that you cannot see. God is still good to me even when di ta maayo. Sige na. No? And number three, remember that God is in control of every detail. Amen? Number four, last. Amen? Napa mo? Amen. Last na last. Okay, number four. Remember to focus on what will last. Amen? Remember to focus on what will last. Unsa man ni siya? Verse 10. Atong basahon balik. Verse 10. And said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night. Dili makita nga ito nga, si Jonah, naluoy siya sa gourd. Dili makita ito nga si Jonah, mas naapa siya concern sa gourd. Amen? Verse 11. And should not I spare Nineveh, that great city wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, also much cattle. So meaning to say, si Jonah na ay concern sa gourd, but wala siya concern sa city of Nineveh. God teaches Jonah nga to focus not only in material things, but also in not corruptible things. Amen? Gitudluan si Jonah, girebuke si Jonah sa Ginoo nga naluoy ka sa gourd nga wala nimo gitanom, wala nimo gipatubo, wa nimo gilabored, nawa ka naluoy sa mga tao sa Nineveh nga makabaton sa kaluwasan. Amen? No? Klaro kayong Bible no nga God teaches us nga not to be selfish. Amen? Not to be selfish in a way nga mag-focus ta atong i-balance atong una nga mag-focus ta on the things that are eternal, not temporal. Amen? Ako ano nyo? Can you see nga si Jonah yun, nag-focus siya sa mga corruptible things. Nalimtan niya nga to focus on the things that will last. Ang gourd, ang katapat sa gourd, ulod ra o katong hangin. No? Pero ang katong mga tao, mga kalag sa Nineveh, nga maluwas, hantod langit to. Amen? Ikumpara nimo ang gourd ug ang kalag sa taga Nineveh. Mas bugat para ni Jonah, mas naa siya concern sa gourd kaysa sa kalag sa taga Nineveh. No? Wala gihunona ni Jonah ba nga temporary ra to ang katong gourd. Amen? Pero ang kaning kalag at things that which not seen are not temporal. That is eternal. Amen? So in 2 Corinthians 4:18, last verse, 2 Corinthians 4:18. Ingon sa Bible, while we look not on the things which are seen, but are things which are not seen. For the things which are seen sa nakita are temporal, but the things which are not seen are eternal. Klaro ka sa Bible, di ba? Amen? Nga things that are temporal, dili ta angay mo focus ana. But rather focus on the things
nga dili makita, which is mga eternal. Amen? It will last. Ingon pa sa tuang puntos nga remember to focus on what will last. Amen? So what do you care about the most? Unsa magay ato ang gina-care gud? Atong balay, atong sakinan, maguba ra man na, di ba? Amen? Atong trabaho, na dali ra kay ta ilisa na. Amen? No, atong lawas, madugta ra ta. Amen? Pero ang imong faithfulness diya sa Ginoo dili madunot. Amen? Imong kalag nga gidala sa tiilan sa Ginoo dili na malaglag. Amen? Wala na gi-encourage ta nga focus on the things that are not temporal, but rather focus on the things that are eternal. Amen? Klaro ka sa Bible. And we believe what the Bible says. Amen? We are Bible Baptists and we believe what the Bible says. Okay? So, two things that will last. Naay duha ka butang manggod nga mulas. Naay duha ka butang nga maingon na to nga forever na gyud. Amen? Ingon pa nila nga walay forever, pero naay duha ka butang nga forever na. Amen? So ingon pa sa Bible in Matthew chapter 24 that heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So unang butang nga dili magunaw, dili maapil ka gunaw dili sa kalibutan is ang word of God. Amen? Pulong sa Dios. Amen? Ikaduha nga butang nga dili maapil og kagunaw og matawag na to nga forever na jud, no? Matawag na tong eternal na. Is number 2 is kaning atong kalag. Amen? Atong kalag, it's either you will spend eternity in hell or in heaven. Amen? Na kung mamatay ka nga wa pa kakadawat sa Ginoo, I'm sorry to say this, but you will spend your eternity in hell. Amen? Where in hell, you will be experience eternal punishment. In hell, you will experience eternal damnation, eternal suffering. Amen? So, ano nga, focus on the things that are eternal. Precious kayo na ang kalag. Amen? As you can see, Jonah, he is more concerned on the things that are material things, pero wa siya concerned sa mga kalag sa taga Nineveh. Amen? So, very important ang kalag. No, dili na to makita, pero the Bible encourages us to focus on the things that are eternal. No? Dili lang atong kalag man nga will spend in hell. But if you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will spend your eternity in heaven. Amen? Nagingon sa Bible nga, we have everlasting life. Amen? So, mga duha ka butang nga matawag na tong forever na. No? So, it's either, if wapa ka, as what I said, if either, kung imong kalag, wapa ka baton sa kaluwasan, mag-antos ka hantod sa hantod dito sa impyerno. Pero if na kay relationship sa Ginoo, dito, makita-anay tayo dito sa langit. Amen? We will spend our everlasting life in there. No? So we as Christians, we must focus on the things that are not temporal or corruptible, but rather in eternal. Amen? So, mato no? Upat ka butang, nga angay ito hinduman. Number 1, sa itong number 1, focus, remember, God can see things that you cannot see. Number 2, remember, God is good to me, even when I'm bad-tempered. Number 3, remember, God is in control of every detail. And last, remember to focus on the will of God. Before I close, ingon pa diri sa ato ang mensahe nga don't run away from God, but rather run with God to fulfill His life mission. Amen? Mo na ayo nagdagan si Ginoo, surrender na si Ginoo, no? Mo na nga dita sometimes natay pag-Jonah pero ato na nakita ang mga sipyat ni Jonah, and we must learn the mistake of Jonah. Amen? So heads are bowed, eyes closed. Let's pray, Lord Father God, salamat to God.
sa kabuntagon o God. Salamat sa mensahe nga mo nadungog. Salamat o God sa life of Jonah nga among panalaminan o God. Nga among ma-realize not to focus on the things that are temporal, but rather focus on the things that are eternal. Thank you so much, O God, for the reminder that God, is remember, God, God, only you can see things that we cannot see in the future. Another reminder, O God, is God, you are still good, O God, even though we are unfaithful sometimes to you, O God. Another reminder, God, that you are in control, O God, in every detail in our life. Last reminder, God, is to focus on the things that will last, O God. Lord, thank you so much, O God. In Jesus' name. As the piano will play softly, we're going to have a short invitations today. Kristohanon, you heard the message this morning about the life of Jonah. We can see the first problem nga gihimo ni Jonah sa kinabuhi is he ran away from the Lord, from God's presence. Mautoy pinaka dili nindot nga gihimo niya atubangan sa Ginoo. Ang pagtalikod sa gusto sa Ginoo sa ato kinabuhi is the worst things nga desisyon mga igsuon. Pero ang blessing mga kaigsuonan, ang Ginoo mihatag kang Jonah o lain pang higayon. Because our God is a God of second chance. Nakita na to ang hitabo sa iyang kinabuhi. Nakita na to sa diang siya misanong na sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Grabe siya ka-effective because the whole Ninevites people was repented. Walay maka-break sa record ni Jonah mga kaigsuonan. Nga naman, na-realize niya nga Ginoo daytoy nagsugo niya. Ginoo daytoy naghatag niya og instruction sa atong kinabuhi mga igsuon. Doon na bayay mga panahon nga walang tatingali kabantay, we run away from God. We don't like His will. We don't like His plan for us. Pinasultian ko ikaw, igsoon. Bili na maayo ang mahimong samputan, anak. Nakita na to ang kalisod ni Jonah. Gihagbong siya sa dagat. Gitukob siya sa isda. Mga igsoon, maka-experience tagdili nindot when we run away from the Lord. But when we focus on His will, ang Ginoo magpanalangin nimo. How about you this morning? You heard the message, mga igsoon. Kung na-bless ka sa mensahe this morning, magkaingon mga pastor, salamat sa mensahe. Nakahatag ka na kog reminders kinabuhi. Nakahatag ka na kog instruction sa kinabuhi. Samtang ako nangalagad, please include me in your prayers. Nga di lang yun unta ko may layo sa Ginoo. Iapil ko sa mga pag-ampo nga unta, makahatag yun ko og mga focus sa papangalagdan sa Ginoo. Yes, na mga failures nga akong nahimo, atubangan sa Ginoo. Pero na ako'y mga nakatunan dihang dapita. Hindi ko gustong mahitabo na pag-usap. Please include me in your prayers. Mabatang nasi mong kasing-kasing higala. Kung nanginahanglan kag prayer this morning, I encourage you to please raise your hands this morning.
Let me see your hands. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, God bless you. Amen. God bless you. Yes, God bless you, brother. Amen. God bless you. So many hands this morning. Nga naman, kay ato manggong mapanaminan ang kinabuhi ni Jonah. Usa siya ka ihimplo, mga igsoon, sa karon nga panahon nato. Kinanglan kita mo hatag nag-focus diya sa Ginoo. Buti pasabot, mag-faithful ta sa Ginoo. Magtinarong tas no ginabuhi ingon nga Kristohanon. And then mo paluyo ta sa maong bulhaton sa Ginoo, mga kaigsuonan. If God spoke to your heart this morning, unsay mahimo nimo nga maayo atubangan sa Ginoo, sultihi ang Ginoo niya na igsuon. Pwede ba makatindog ka sa imong lingkuranan, maka-aristubangan, you kneel at the altar, talk to the Lord, ask God's guidance. Amen. God bless you. Yes, God bless you. Amen. Come on, come on. You raise your hands this morning. I encourage you to please stand to your feet and come to the front and talk to Him. Lord, tabang in taon Ginoo. Come on. Amen. God bless you. Ayaw ka uwa, ayaw ka hadlok, just come. Amen. God bless you. Kinsa pa, kinsa pa. Just come. Amen. Ubani ko, Lord, tungod kay di gyud ko dili nindot ang kinabuhing layo sa imong kabubuton. Pero way laing pinakamalipayong Kristohanon o igsoon kanang usa ka Kristohanon nga doon na gayoy pagsanong sa kagustuhan sa iyong kinabuhi. Kanang Kristohanon nga gitawag siya og maayong sumulunod ni Ginoong Hesukristo. Amen. Way lain paagi. Diha ka magapadayon sa Ginoo sa pagpangalagad kaniya. When you fix our eyes on Jesus always. Don't go to Tarsus just like Jonah. Go to the place that God wants us to go. Kana mga igsoon, kahibalo ba kag unsay kagustuhan sa Ginoo sa imong kinabuhi? Usa sa kagustuhan sa Ginoo sa imong kinabuhi isip Kristo anon, mag-faithful ka. Mag-involve ka. Magpadayon ka sa paghimaya sa Ginoo. Amen. Surrender your life to the Lord. That's the way. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we are so thankful, O God, for giving us the message about the life of Jonah, O God. He failed, pero wala siya nagpabilin diha. Ibalik siya kanimo. Dear God, tabangi mi, salamat sa mensahe, amo kanang ma-apply sa among kinabuhi ang instruction, Ginoo, ang reminders through the message, O God. Thank you for using thy servants, O God. Salamat sa matagpusan ining kabuntagon, amo kayong gikalipay ang pagpaminaw sa imong mga pulong, pagkaon gayud kana sa among kalag. Among gipasalamatan ang pribilehiyo sa pagpangalaga diha kanimo. Among gibalik ang tanang kahimayaan ug pagpasalamat diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen.